Si Joyce ay 27 taong gulang, isang tahimik ngunit masipag na call center agent na bagong lipat sa Makati. Sa probinsya siya lumaki, ngunit nang magkasakit ang kanyang ina at magkulang ang kinikita ng pamilya, napilitan siyang maghanap ng mas mataas na sahod. Matagal na siyang nasa BPO industry, ngunit ngayon lang siya napasama sa isang graveyard shift sa isang malaking outsourcing company. Bagong account, bagong environment, at bagong adjustment sa katawan dahil sa pagbabaligtad ng oras. Kahit medyo mabigat sa katawan ang magtrabaho mula gabi hanggang madaling araw, tiniis niya para lang maipadala ang tamang halaga sa pamilya buwan-buwan. Unang linggo pa lamang niya sa opisina nang mapansin niyang kakaiba ang pakiramdam tuwing hating gabi na. Sa tuwing lalalim ang gabi at tahimik na ang paligid, parang may malamig na hangin na dumadaan kahit sarado ang lahat ng bintana at naka-off pa ang aircon sa ilang bahagi ng floor. Nasa ikalawang palapag lang sila, pero minsan ay parang may humahaplos sa bapok niya at naninindig ang balahibo niya sa bawat dampi. Pinipilit niyang isipin na baka guni-guni lang iyon dala ng puyat. Pero habang tumatagal, mas tumitindi ang pakiramdam na may ibang presensya sa taligid. Isang gabi, habang nakaupo siya sa cubicle at kausap ang isang kliyente mula sa ibang bansa, ramdam niyang may dumaan sa likod niya. Hindi ito basta pagdaan lang, kundi parang may nakatigil sa mismong likod niya. Kasabay ng mahinang tunog mula sa headset, naramdaman niya ang mainit at mabagal na hininga na dumampi sa kanyang batok. Napatigil siya sa pagsasalita saglit, napatingin sa gilid para silipin kung may dumaan pero wala naman siyang nakita. Paglingon niya sa koridor ng cubicles, puro bakante ang mga upuan at karamihan sa mga kasama niya ay nasa pantry para mag-break. Kinabukasan, tinamong niya ang janitor na si Mang Rodel kung may nararanasan din bang kakaiba sa opisina tuwing gabi. Napangiti lang ito at nagsabi, Ma'am, matagal na pong may mga kwento rito. May dati raw na empleyado na biglang nawala isang gabi. Sabi ng iba, niligawan niya ang isa sa mga kasama pero hindi pumayag. Kinabukasan, wala na siya, parang naglaho. May nagsasabi ring hindi siya tao, engkanto daw siya. Napatawa si Joyce para itago ang kaba pero hindi na niya nabura sa isip ang sinabi ng janitor. Pagbalik niya sa desk, kinagabihan pilit niyang iniwasan ang mga iniisip. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, parang lalo pang tumitindi ang malamig na hangin na dumadampi sa kanya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba iyon o may ibang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang oras para magpakita. Sa kabila ng takot, kailangan niyang magpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam na ang mga kakaibang nararamdaman niya ay umpisa pa lamang ng mas malalim at mapanganib na kwento na magbabago sa buhay niya magpakailanman. Makalipas ang ilang gabi, nagsimulang mapansin ni Joyce na may kakaibang nangyayari tuwing mag-overtime siya at kakaunti na lang ang tao sa floor. Kapag umakabot na sa 3:00 ng madaling araw, sumisilip siya sa monitor at napapansin na may kung anong anino na gumagalaw sa gilid ng refleksyon. Noong una, inisip niyang baka reflection lang mula sa monitor ng katabi o ilaw mula sa koridor. Pero nangyari ito kahit wala ng ibang tao sa paligid. Hindi rin ito basta anino ng tao, kundi tila hugis ng isang matangkad na lalaki na nakatayo lang sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Isang gabi, habang binabasa niya ang script para sa susunod na tawag, napatingin siya sa dark screen ng isa pang computer sa harap niya. Doon niya nakita ng mas malinaw ang imahe. Isang lalaking may mahahabang buhok na tila basa at may mga matang kumikislap na parang kulay amber. Paglingon niya sa direksyon kung saan dapat ito naroroon, wala siyang nakita, pero nanatili ang malamig na kilabot sa kanyang batok. Pilit niyang ibinaling muli ang tingin sa trabaho, ngunit bawat minuto ay parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Dahil hindi na mapakali, tinanong niya ng casual ang ilang katim niya kung may napapansin silang kakiba sa opisina.
May ilan na natawa lang at nagsabing baka dala lang ng puyat. Pero may isa, si Carla, na biglang nanahimik at nag-iba ang mukha. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Joyce, totoo yan. Nabalitaan ko rin. Sabi ng dating nagtrabaho dito, may isang lalaki raw na biglang nawala at hindi na nakita. May iba pang kwento na may engkanto raw na nahuhumaling sa mga babaeng nagtatrabaho rito. Hindi na naitanong pa ang detalye dahil tinawag na sila ng supervisor para bumalik sa calls. Habang nasa isip pa niya ang sinabi ni Carla, lalo siyang naging sensitibo sa paligid. Napapansin niyang minsan kapag nakaharap siya sa monitor, may dadaan na parang alon ng hangin sa buhok niya. May mga pagkakataon din naririnig niya ang mahinang tunog ng paghinga malapit sa kanyang tenga kahit walang tao sa paligid. Sa bawat gabi na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi basta guni-guni ang mga nangyayari. Ang presensya ay nagiging mas malapit, mas matapang, at tila unti-unti nang nagpaparamdam na nais nitong makita at maramdaman siya ng mas malinaw. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, nagsisimula ng mabuo sa isipan ni Joyce ang isang tanong na hindi niya alam kung handa siyang malaman ang sagot. Kung sino o ano ang nilalang na iyon at bakit tila siya ang napili nitong lapitan sa lahat ng taong naroroon. Isang gabi, halos patapos na ang shift ni Joyce nang biglang magsabi ang tatlo niyang ka-team na magkakape muna sila sa pantry. Naiwan siyang mag-isa sa buong row ng cubicles dahil wala rin ang supervisor na lumabas para makipag-usap sa ibang department. Tahimik ang buong floor, tanging tunog ng clocking system at mahinang hum ng ilang nakabukas na aircon ang maririnig. Nakatutok siya sa isang tawag nang biglang pumikit at muling bumukas ang mga ilaw. Ngunit sa pagtingin niya, napansin niyang may kakaiba. Ang tanging maliwanag lang ay ang desk niya. Ang ibang bahagi ng opisina ay tila nilamon ng dilim. Napahinto siya sa pagsasalita at sa headset ay narinig pa niya ang boses ng kliyente na nagtatanong kung ayos lang siya. Pilit siyang ngumiti at nagpatuloy sa script. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin ay may nakitang anino na unti-unting lumalapit. Mabagal, parang walang tunog ang mga yapak, ngunit ramdam niya ang bawat hakbang papalapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na simoy na hindi galing sa aircon, kundi tila mula sa isang presensyang may sariling hangin. Hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng dalawang kamay na dumapo sa kanyang mga balikat. Hindi ito mahigpit, ngunit sapat para hindi siya makagalaw. Sinubukan niyang idikit ang katawan sa mesa para umiwas, ngunit mas lalong dumikit ang presensya sa kanyang likuran. Isang malalim at mababang boses ang bumulong sa kanyang tenga. Malamig ngunit may kakaibang lambing. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Napakagat siya sa labi para huwag mapasigaw. Pinilit niyang gumalaw ngunit para bang mabigat ang buong katawan, na parang may humahawak sa kanya mula sa ilalim ng balat. Bago pa siya makaisip ng sasabihin, isang mainit na hininga ang dumampi sa gilid ng kanyang leeg, sinundan ng marahang pagdampi ng mga daliri sa kanyang braso. Hindi niya maintindihan kung bakit sa halip na purong takot lang ang maramdaman ay may kakaibang kilabot at panginginig na dumaloy sa buong katawan niya. Para bang bawat kilos ng nilalang na iyon ay may intensyong iparamdam sa kanya na siya ay hindi basta binabantayan, kundi inaangkin. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng pantry at bumalik ang mga ka-team niya. Sabay simula ng gabing iyon, tila naging bahagi na ng bawat shift ni Joyce ang presensya ng nilalang na hindi niya makita ng malinaw, ngunit palaging naroroon. Sa una, aakalaing wala lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas nagiging lantad at matapang ang paraan ng pagpaparamdam nito. Halos gabi-gabi, may mga pagkakataon na nararamdaman niya ang bahagyang pag-uga ng kanyang upuan, na para bang may tumutulak mula sa likuran. Minsan, habang nagtatype, biglang may daraang malamig na simoy sa ilalim ng mesa na parang may kamay na dumarampi sa kanyang binti. Ang mga kasama niya,
abala sa kanilang tawag at trabaho, ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanya. Kung minsan, gusto na niyang magkwento, ngunit natatakot siyang pagtawanan at sabihang bunga lang ng puyat at pagod ang lahat. Kaya pinili niyang manahimik at sikretong magbilang ng mga pagkakataon kung kailang siya ginugulo. Habang dumarami ang gabing may kakaibang karanasan, napapansin niyan may pattern. Mas madalas lumapit ang presensya kapag siya ay stress o emosyonal. Isang madaling araw, halos patapos na ang shift nang maramdaman niyang may dumampi sa kanyang buhok. Akala niya ay isa sa mga kasama niya ang dumaan sa likod, ngunit nang siya ay tumingin, wala namang tao. Inayos niya ang buhok at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit naramdaman niyang parang may humaplos sa gilid ng kanyang leeg. Hindi niya alam kung dahil sa lamig ng aircon o sa mismong dampi ng kamay ng nilalang, ngunit nanindig ang balahibo niya mula leeg hanggang batok. Binilit niyang huwag magpakita ng reaksyon at magpatuloy sa pagtatype. Sa sumunod na gabi, naging mas lantad ang engkanto sa panggugulo. Habang nakikipag-usap siya sa kliyente, bigla niyang naramdaman ang marahang pagdampi ng isang daliri mula kanyang palikat pababa sa kanyang braso. Nahulog ang ballpen na hawak niya at muntik na siyang mapatigil sa tawag. Agad niyang dinampot ang ballpen, nanginginig ang kamay at pilit itinago ang kaba sa boses. Pagkatapos ng tawag, umayos siya ng upo. Iniipit ang headset mic para hindi mahalata ng ibang kasama na halos hinihingal siya sa kaba. Habang patuloy ang mga ganitong pangyayari, napapansin niyang hindi lang basta presensya ang gusto ng nilalang. May mga gabi na parang sinasadya nitong iharap siya sa monitor kung saan makikita niya ang malabong anyo nito. Mataas, matikas, may mahahabang buhok at mapupungay na mata. Sa tuwing magtatama ang kanilang tingin sa refleksyon, para bang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ito ba ay epekto ng takot o kung may kung anong kakaibang puwersa na nakakaapekto sa kanya. Dahil dito, nagsimulang maapektuhan ang pagtulog ni Joyce. Sa umaga, pag-uwi niya, dala-dala niya ang kaba at takot. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga pangyayari at hindi niya maiwasang isipin na baka dumating ang araw na hindi na lang presensya o haplos ang gawin ng nilalang na iyon. Minsan habang nakapikit siya sa kama, pakiramdam niya ay nakatayo ito sa gilid, tahimik na nagmamasid. Sa bawat dampi ng hangin sa kanyang balat, naaalala niya ang mga gabing ginugulo siya sa trabaho. Isang linggong matapos magsimula ang paulit-ulit na panggugulo, nagpasya siyang magdala ng maliit na rosaryo sa bulsa. Hindi siya ganong karelihiyosa, ngunit iyon na lang ang naisip niyang panlaban. Nang unang gabi na dala niya ito, napansin niyang hindi ganong kalakas ang presensya, ngunit hindi rin ito tuluyang nawala. Sa halip, parang mas naging mapagmasid, naghihintay ng pagkakataon. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Joyce na magkunwaring walang nararamdaman kahit na sa loob ay kinakabahan siya. Sa tuwing lalapit ang malamig na presensya, pipikit siya sandali, hihinga ng malalim at magpapatuloy sa ginagawa. Ngunit kahit anong lakas ng loob ang ipakita niya, alam niyang unti-unti siyang napapagod sa pakikipaglaban sa isang nilalang na hindi niya lubos na maintindihan. Isang madaling araw, matapos ang shift, napansin niyang nakatitig sa kanya si Carla mula sa kabilang row. Lumapit ito at nagtanong, "Joyce, ayos ka lang ba? Para kasing may iba sa'yo nitong mga nakaraang gabi." Hindi agad siya nakasagot, ngunit sa loob niya, gusto na niyang maglabas ng kwento. Hindi pa siya handa pero alam niyang kung magpapatuloy ito, darating ang oras na kailangan na niyang sabihin ang lahat. Sa ngayon, pinili niyang manahimik, ngunit ramdam niyang papalapit na ng papalapit ang nilalang na iyon at hindi na magtatagal bago ito tuluyang magpakita sa kanya ng harapan. Dumating ang isang gabi na mas mabigat ang pakiramdam ni Joyce kaysa sa mga nakaraang araw. Mag-isa siyang nakaupo sa cubicle,
nang unti-unting magsipaglabasan ang mga katim niya para mag-break. Nanatili siya dahil kailangan niyang tapusin ang isang email para sa isang kliyente. Tahimik ang buong floor. Tanging tunog ng mga aircon at pantipa niya sa keyboard ang maririnig. Bigla, mula sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang parang may mabagal na pag-usad ng anino papalapit sa kanya. Hindi na ito basta aninong dumadaan. Malinaw na hugis ng isang tao, matangkad at matikas na tila lumilitaw mula sa mismong hangin. Bago pa siya makagalaw, unti-unting lumitaw ang anyo nito ng buo. Ang lalaking nakita niya ay tila galing sa ibang panahon. Mahabang buhok na itim at makintab, matangos ang ilong, matalim ngunit mapupungay ang mga mata, at balat na halos kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina. May suot itong damit na hindi karaniwan, parang pinagsamang tradisyonal na kasuotan at modernong estilo. Ang presensya niya ay napakabigat, ngunit hindi nakakapanakit, para bang sabay na umaakit at nang-aangkin. Hindi makapagsalita si Joyce. Parang natuyo ang lalamunan niya at nanigas ang dila. Tanging tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Nakatingin lang sa kanya ang nilalang at marahang lumapit. Pagdating sa likod ng kanyang upuan, yumuko ito ng kaunti upang magpantay ang kanilang mga mata. "Ako si Aaron," malalim ngunit malumanay nitong sabi, parang bawat salita ay bumadaan sa balat niya. Matagal na kitang hinahanap. Napakurap si Joyce, naguguluhan sa naririnig. "Bakit ako?" Hindi niya napigilang itanong, halos pabulong, para bang natatakot marinig ng iba kahit wala namang tao. Ngumiti si Aaron, isang ngiting may halong hiwaga at pananabik. "May liwanag ka na wala sa iba. Nakikita ko ito sa tuwing tumitingin ako sa iyo. Hindi mo alam pero matagal na kitang sinusundan." Kinilabutan si Joyce, hindi na siya nakapagsalita agad. Ngunit pinilit niyang tumayo para lumayo. Nang humakbang siya, ila may malamig na hangin na humarang sa kanya. Hindi ito isang pisikal na pader, ngunit malinaw ang pahiwatig na ayaw niyang paalisin siya. "Hindi kita sasaktan," dagdag ni Aaron na bahagyang umatras para bigyan siya ng espasyo, "pero hindi rin ako lalayo." Pinilit ni Joyce na maglakad papunta sa pantry. Umaasang mawawala ang presensya kapag malayo na siya sa cubicle. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagtugma ng kanyang galaw sa mga yapak na sumusunod sa kanya. Magaan, ngunit tiyak. Sa pantry, saglit siyang humarap para tingnan kung naroon pa si Aaron. Ngunit wala na. Para bang nawala itong parang bula. Napatakip siya ng bibig at napahinga ng malalim. Hindi alam kung guni-guni lang ba ang lahat o totoo nga ang nangyari. Pagbalik niya sa desk, akala niya tapos na ang gabi. Ngunit sa mismong upuan niya ay may natagpuang maliit na bagay, isang pinunghibla ng halaman na tila galing sa kagubatan, mabango at sariwa. Pinulot niya ito at isinara ang palad. Ngunit nang buksan niya, wala na. Doon niya tuluyang napagtanto na hindi ordinaryo ang kanyang kinakaharap. Ang nilalang na nagpapakita sa kanya ay hindi basta espiritu o multo. Isa itong engkanto na may sariling layunin at malinaw na interes sa kanya. Sa natitirang oras ng shift, hindi na siya ginambala ni Aaron, ngunit alam niyang hindi iyon hudyat ng paglayo. Mas malinaw sa kanya ngayon na ang mga nararanasan niya ay hindi simpleng pagpaparamdam lamang. May dahilan kung bakit siya pinili at may dahilan kung bakit ngayon lang ito lumitaw ng malinaw. Habang papauwi, dala niya ang imahe ni Aaron sa kanyang isipan. Ang anyo nitong tila banyaga, ngunit tamilyar. Ang tinig nitong dumadaloy sa kanya na parang matagal na niyang narinig at ang paniniwalang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa pagdating niya sa bahay, hindi siya makatulog agad. Nakahiga siya ngunit nananatiling gising. Iniisip ang bawat detalye ng pagkikita nila. Sa kanyang dibdib, may halong takot at kuryosidad. Sa unang pagkakataon, hindi lamang pangamba ang nararamdaman niya tuwing naiisip ang presensya ni Aaron.
May bahagi sa kanya na gustong malaman pa kung sino siya at ano talaga ang dahilan ng kanyang pagpapakita. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam niyong bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumalalim ang koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na baka hindi na basta mapuputol. Hinabukasan, buong araw na hindi nawala sa isip ni Joyce ang sinabi ni Aaron. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ideya na may nilalang mula sa ibang mundo na may matinding interes sa kanya. Sa buong maghapon bago pumasok sa trabaho, paulit-ulit niyang iniisip kung dapat ba siyang matakot o mas maging maingat. Ngunit pagdating ng gabi, sa sandaling umupo siya sa cubicle at nagsimula sa unang tawag, parang bumalik ang bigat ng presensyang iyon sa paligid. Alam niyan naroon na si Aaron, tahimik lang na nagmamasid. Nang mag-umpisa nang mabawasan ang ingay sa floor at nagsi-break na ang karamihan, narinig niya ang malalim na tinig na halos pabulong, "Hindi ka dapat matakot sa akin." Napalingon siya, ngunit walang tao. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang unti-unting humahalo sa liwanag ng monitor ang anyo ni Aaron, hanggang sa tuluyang lumitaw sa tabi niya. Hindi na siya dumaan sa mga paanino o pagdampilang. Ngayon, malinaw na malinaw ang hubog ng kanyang mukha at mga mata na kumikislap sa kulay gintong liwanag. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Joyce. Tinutukoy ang paulit-ulit na pagpapakita at mga kakaibang nararamdaman tuwing gabi. Umupo si Aaron sa walang upuan sa gilid niya, tila lumulutang lamang. "Hindi mo naiintindihan," sagot nito. "Sa loob ng maraming taon, pinagmamasdan ko ang mundong ito. Marami akong nakitang tao, ngunit iilan lang ang may liwanag na tulad ng sayo. Ang liwanag na iyon ang humahatak sa akin. Hindi ko lang basta gusto ang anyo mo. May kung anong puwersa sa loob mo na matagal ko nang hinahanap." Nakaramdam ng kalituhan si Joyce. "Kung ganoon, bakit ako? Paano mo ako nahanap?" Tumitig si Aaron sa kanya ng matagal, parang sinusubukang basahin ang kanyang isipan. "Noong una kitang nakita, wala ka pang ideya kung gaano kaiba ang aura mo. Nasa lumang gusali ka noon bago ka lumipat dito. Sa tuwing malungkot ka o pagod, mas lumiliwanag ang enerhiya mo. At doon ako lalong naaakit." Natigilan si Joyce. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na may nilalang na nakakakita ng isang espesyal na bagay sa kanya o mas matakot dahil malinaw na matagal na siyang sinusundan. "Hindi mo ba alam na natatakot ako sa ginagawa mo?" tanong niya. Bahagyang yumuko si Aaron. "Alam ko, at yon ang dahilan kung bakit nagpapakita ako ng mas malinaw ngayon. Gusto kong mawala ang takot mo sa akin. Dahil kung patuloy mong kikimkimin yon, mas madaling makapasok sa iyo ang iba, mga nilalang na mas mabagsik kaysa sa akin." Napakunot ang noo ni Joyce. "Iba? Anong ibig mong sabihin?" Tumayo si Aaron at naglakad-lakad sa paligid ng kanyang cubicle. Halos dumadaloy lang sa hangin. "Sa mundo ito, may mga pintuan na hindi mo nakikita. Kapag may taong may kakaibang liwanag tulad mo, nagiging bukas ang mga pintuang iyon. Marami sa aming mga nilalang ang naaakit dyan, ngunit hindi lahat ay may mabuting layunin. Ako, nais lang kitang protektahan, kahit ang paraan ko ay hindi mo palubos na naunawaan." Tahimik si Joyce habang iniisip ang mga sinabi niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Ngunit totoo ang isang bagay. Mula nang magpakita si Aaron, wala pa siyang ibang kakaibang presensya na naramdaman. Parang siya lang talagang nariyan. "Kung gusto mo akong protektahan, bakit kailangan mo pang..." Napahinto siya. Hindi alam kung paano tatapusin ang tanong. Tumitig si Aaron sa kanya, bahagyang ngumiti, ngunit may lungkot sa mga mata. "Dahil ganoon ang paraan ng aming lahi. Kapag naaakit kami, hindi kami nanliligaw tulad ng tao. Ipinaparamdam namin ang koneksyon. Ang mga haplos, ang presensya, iyon ang wika namin ng pag-aangkin. Hindi mo man maintindihan, iyon ang katumbas ng pag-ibig sa amin." Doon napalunok si Joyce.
Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang paliwanag na iyon. May bahagi sa kanya na nadadala ng kabighaniyang dala ni Aaron. Ang paraan ng pagtitig nito, ang boses na parang musika at ang mga salita nitong puno ng hiwaga. Ngunit may bahagi rin sa kanya na nagsasabing hindi dapat basta magtiwala dahil malinaw na hindi sila pareho ng mundo. Bago mag-umaga, nagpaalam si Aaron. Ngunit hindi bago mag-iwan ng isang pangungusap na hindi nawala sa isip ni Joyce hanggang pag-uwi niya. Hindi pa ito ang huli nating pag-uusap. Mas marami ka pang malalaman tungkol sa akin at sa mundo na hindi mo alam na umiiral. Habang nakaupo siya sa bus pauwi, nakatingin sa madilim na kalsada, naglaro sa isip niya ang mga salitang iyon. Naisip niya kung ano pa ang ibig sabihin ni Aaron at kung anong klaseng mundo ang tinutukoy niya. Ngunit higit sa lahat, naisip niya kung hanggang saan siya kayang dalhin ng kakaibang koneksyon na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila. Sa kabila ng takot, may kakaibang bahagi sa kanya na gustong manatili sa misteryong ito kahit alam niyang maaaring wala na siyang balikan kapag masyado nang lumalim ang lahat. Mula ng gabing iyon, naging mas determinado si Joyce na alamin ang katotohanan sa likod ni Aaron at ng kakaibang mundo na binabanggit nito. Hindi sapat sa kanya ang mga malabong paliwanag, kaya nagsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga engkanto. Sa tuwing may libreng oras siya bago pumasok sa trabaho, binabasa niya ang mga artikulo at lumang kwento sa internet, pati na rin ang ilang tala tungkol sa mga karanasan ng ibang tao na sinasabing nakatagpo ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Marami siyang nabasa tungkol sa kanilang kakayahang magpakita o maglaho ayon sa kagustuhan at ang ilan ay gumagamit ng pang-akit para itali ang isang tao sa kanila. Ngunit iba ang sitwasyon ni Joyce. Hindi lang simpleng pang-akit ang ginagawa ni Aaron. May halong proteksyon at pag-angkin na mahirap ipaliwanag. Isang araw, matapos ang kanyang shift, nagpasya siyang dumaan sa isang maliit na barangay sa may Pasig kung saan kilala ang isang albularyan matanda, si Lola Sabel. Ayon sa isang kasamahan niya na mahilig sa mga kwentong kababalaghan, si Lola Sabel daw ay may kakayahang makakita at makausap ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng matanda na para bang inaasahan na ang kanyang pagdating. Anak, ang liwanag mo, malakas at malinaw. Hindi ka ligtas kung hindi mo alam kung paano ito iingatan. Wika nito habang nakatitig sa kanya. Nag-aatubili si Joyce na ikwento ang lahat, ngunit nan marinig niya ang mga salitang iyon, unti-unti niyang inilahad ang nangyayari sa kanya sa opisina. Mula sa mga unang naramdaman niyang malamig na presensya sa mga aninong nakikita niya hanggang sa tuluyang pagpapakita ni Aaron at ang mga sinabi nito tungkol sa kanyang liwanan. Tahimik lang na nakikinig si Lola Sabel, nakapikit na para bang pinapakinggan ang hangin. Nang matapos si Joyce, tumango ang matanda at nagsimulang magsalita. Hindi lahat ng engkanto ay mapanganib, paliwanag ni Lola Sabel. May ilan na naakit dahil sa kakaibang enerhiya ng isang tao. Kapag ganun, susundan ka nila kahit saan, minsan para protektahan ka, minsan para angkinin. Ang problema anak, kapag masyado kang natatakot, mas naaamoy iyon ng mga nilalang na mas mabangis. Kaya kung totoo ang sinasabi niyang pinoprotektahan ka niya, ibig sabihin ay may iba pang nagbabalak sa'yo. Kinilabutan si Joyce sa sinabi ng matanda. Paano ko malalaman kung totoo ang layunin niya? Tanong niya. Ngumiti si Lola Sabel at inilabas ang isang maliit na sisidlan na gawa sa kahoy. Bibigyan kita ng lanis na ito. Kapag dumating siya, patakan mo ang kamay mo at hawakan ang isa sa mga kamay niya. Kung hindi siya masaktan, ibig sabihin ay hindi siya masama sa'yo. Pero kung umurong siya o maglaho bigla, anak, maghanda ka. Ibig sabihin, nililinlang ka lang. Pag-uwi ni Joyce, mahigpit niyang hawak ang sisidlan. Iniisip kung paano niyang ito gagamitin. Alam niyang malakas ang loob niya pagdating sa trabaho, ngunit iba ang pakiramdam ng susubukan niyang subugin si Aaron. Sa sumunod na gabi,
Halos hindi siya mapakali sa kanyang cubicle. Iniisip niya kung magpapakita ba si Aaron at kung kakayanin ba niyang gawin ang payo ni Lola Sabel. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang nantatype siya ng report, naramdaman na naman niya ang pamilyar na malamig na simoy. Sa gilid ng kanyang paningin, unti-unting lumitaw si Aaron. Nakatingin sa kanya na para bang matagal siyang hinintay. Mumiti ito at lumapit, nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. "Na-miss mo ako," wika nito halos pabulong. Nilunok ni Joyce ang kaba at pinilit ngumiti. Kasabay ng marahang pag-abot ng kanyang kamay na patagong may patak ng langis mula sa sisidlan. Hinawakan niya ang kamay ni Aaron. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ang balat nito ay mainit at tila buhay, walang senyales ng pag-urong o pag-iwas. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, walang bahid ng pangkabigla o sakit. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Aaron na may bahid ng pagtataka sa boses. "Wala," mabilis na sagot ni Joyce. Agad binawi ang kamay at itinago ang sisidlan sa bulsa. Sa loob niya, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Kung tama ang sinabi ni Lola Sabel, ibig sabihin ay totoo nga ang layunin ni Aaron. Hindi para saktan siya, kundi para protektahan. Ngunit kasabay ng ginhawa, naroon pa rin ang katanungan. Sino o ano ang tinutukoy ni Aaron na ibang nilalang na maaaring dumating sa kanya? Pag-uwi niya, habang nakasakay sa bus, tinanaw niya ang ilaw ng mga busali sa kalayuan at naisip kung anong klasing panganib ang nakalaan para sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging determinado na alamin ang buong katotohanan. At sa kaloob-looban niya, alam niyang magsisimula na ang mas masalimuot na bahagi ng kwento. Isang hakbang patungo sa mundo na dati ay hindi niya kailanman naisip na umiiral. Sumapit ang gabi na halos wala ang karamihan sa team ni Joyce. May bagyong dumaan sa ibang bahagi ng bansa at maraming empleyado ang hindi nakapasok, kaya't 3 lang silang naiwan sa floor. Pagkatapos ng hating gabi, unti-unti na ring nagpaalam ang 2 niyang kasama para mag-break. Naiwan siyang mag-isa. Tinatapos ang mahaba-habang report na kailangang isumite bago mag-umaga. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng keyboard at mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sa kabila ng katahimikan, ramdam niyang may mangyayari na yung gabi. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang bigat sa hangin na para bang may inaasahang darating. Ilang minuto lang ang lumipas nang maramdaman niya ang kilalang lamig na dumadaloy mula batok hanggang gulugod. Hindi na siya nagulat na makita sa gilid ng kanyang paningin ang unti-unting paglitaw ni Aaron. Ngunit ngayon, may kakaiba sa anyo nito, mas malinaw, mas detalyado at parang mas totoo kaysa dati. Nakasuot ito ng kakaibang kasuotan na may borda ng ginto at pilap, at ang mahabang burok nito ay bahagyang humahaplos sa sahig. Nang magsalita ito, mas banayad at mas mababa ang tono ng boses. "Na yung mag-isa ka, gusto kong ipakita sa iyo ang mundo ko." Nagulat si Joyce at agad na palingon. "Ano ibig mong sabihin? Dito lang ako, may trabaho pa ako." Ngumiti si Aaron, parang walang naririnig sa pagtanggi niya. "Sa isip mo lang ito magaganap, ngunit makikita mo ang katotohanan. Hindi kita pipilitin, pero alam kong gusto mong malaman." Pinag-isipan ni Joyce ang sinabi niya. Alam niyang mapanganib na mas lalong malapit sa kanya ang engkantong ito. Pero naroon din ang matinding kuryosidad. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Mabilis na lumapit si Aaron at inilagay ang kanyang kamay sa tapat ng sentido ni Joyce. Sa isang iglap, naglaho ang opisina sa kanyang paningin. Napalitan ito ng isang kagubatan na hindi niya maipaliwanag kung paano nabubuhay. Ang mga puno ay napakataas at tila umaabot sa langit. Ang mga dahon ay kumikislap sa bawat dampi ng hangin, at ang lupa ay may halimuyak na sariwa at nakakakalma. Sa di kalayuan, may ilog na umaagos na tila gawa sa likidong kristal. At sa paligid ay mga bulaklak na nagliliwanag sa dilim.
Dito ako nakatira, bulong ni Aaron habang nakatayo sa kanyang tabi. Isang lugar na walang oras, walang gutom at walang sakit. Ngunit hindi rin ito basta mapapasok ng mga tao. Kailangan ng pahintulot ng isa sa amin para makapasok. Lumapit si Joyce sa ilog, hawak ang sarili ng braso para tiyakin kung totoo ba ang nararamdaman niya. Malamig at panayad ang simoy ng hangin at ang bawat paghinga niya ay tila nagbibigay lakas. Habang naglalakad sila, nagkwento si Aaron tungkol sa kanyang mundo, kung paano ang kanilang lahi ay namumuhay ng libu-libong taon, kung paano ang bawat isa sa kanila ay may tungkuling protektahan ang balanse ng kanilang dimensyon at manmundo ng tao. May mga tulad ko na pumupunta sa mundo ng tao para magbantay, paliwanag niya, ngunit may iba na umaalis para maghanap ng mga kaluluwang maaari nilang gawing alipin o pagkukunan ng lakas. Kapag nakita nila ang liwanag na tulad ng sayo, ginagawa nila ang lahat para makuha iyon. Napahinto si Joyce sa paglalakad. Kaya pala sinabi mong may mas mabangis pa sayo. Tumango si Aaron. At iyon ang dahilan kung bakit hindi kita kayang iwan. Kahit gaano kita kagustuhing bitawan para mabuhay ka ng normal, mas gugustuhin kong manatili at tiyaking walang makakakuha sayo. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Joyce kung matatakot o maaantig sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang tiwala sa nilalang na dati pinagmumulan ng kanyang takot. Paglipas ng ilang minuto, unti-unting naglaho ang kagubatan at bumalik siya sa kanyang cubicle. Natatayo pa rin si Aaron sa tabi niya, ngunit ngayon ay mas tahimik. Hindi mo kailangang magpasya ngayon, sabi nito bago maglaho. Ngunit tandaan mo ang nakita mo. Darating ang panahon na pipiliin mo kung saan ka mananatili. Naiwan si Joyce na nakatitig sa monitor, ngunit wala sa loob ang mga mata. Nasa isipan pa rin niya ang mga liwanag sa kagubatan, ang tunog ng ilog at ang boses ni Aaron na puno ng misteryo at emosyon. Alam niyang nagsisimula ng magbago ang kanyang pananaw sa nilalang na dati ay tinatakasan niya. Ngunit kasabay nito, naroon din ang tanong kung handa ba siyang sumulong sa mundong iyon. Isang mundong baka wala nang balikan kapag pinasok niya. Sa mga sumunod na gabi, napansin ni Joyce na mas nagiging magulo ang kanyang isipan. Madalas na niyang naiisip si Aaron kahit nasa bahay siya. At sa tuwing napapapikit siya, bumabalik sa alaala ang kagubatan na ipinakita nito sa kanya. Ang liwanag ng mga punong tila may sariling buhay, ang malinaw na agos ng ilog, at ang pakiramdam ng kapayapaang hindi niya kailanman naranasan sa mundo ng tao. Ngunit kasabay nito, naroon pa rin ang mga alaala ng mga unang gabi sa opisina kung saan ramdam niya ang kaba, ang malamig na dampi, at ang bigat ng presensya sa likod niya. Parang may dalawang tinig sa isip niya. Isa na nagsasabing mag-ingat at isa na himihimok na magtiwala. Nagsimula na ring pumasok sa kanyang mga panaginip si Aaron. Sa mga panaginip na ito, hindi na siya natatakot sa kanya. Sa halip, magkasama silang naglalakad sa kagubatan o kaya ay nakaupo sa gilid ng ilog habang nag-uusap ng mahaba. May mga pagkakataon na nararamdaman niyang hinahawakan nito ang kanyang kamay at sa bawat haplos ay may init na dumadaloy sa kanyang balat na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, may tanong pa rin kung ang lahat ba ng iyon ay epekto lang ng kapangyarihan ng isang engkanto o kung tunay ng damdamin ang nabubuo sa kanya. Habang tumatagal, napapansin ni Joyce na mas madalas na magpakita si Aaron. Hindi na ipapalaging sa kalagitnaan ng shift, minsan ay sa simula pa lang ng trabaho, at minsan ay biglang sumusulpot kapag na-stress siya sa tawag. Wala na ang dati nitong paglalapit na may halong pananakot. Ngayon, tila mas maingat ito sa kanyang kilos. Laging nakamasid, ngunit hindi na basta lumalapit nang hindi niya gusto. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin lang mula sa dulo ng row ng cubicles. Tahimik at parang hinihintay na siya ang magpakita ng senyales na handa siyang kausapin ito. Isang gabi,
Matapos ang ilang oras ng tahimik na trabaho, napansin ni Joyce na wala masyadong tao sa floor. Tumayo siya para kumuha ng tubig sa pantry at laking gulat niya nang pagbalik ay nakaupo si Aaron sa mismong upuan niya, nakasandal at nakatingin sa monitor na parang interesado sa ginagawa niya. Hindi ko akalaing nakakapagod pala ang trabaho ninyo, biro nito. Ngunit may lambing ang boses. Napangiti si Joyce ng bahagya. Ngunit agad din niyang ibinalik sa pagiging seryoso ang ekspresyon niya. Bakit mo ako palaging sinusundan? Tanong niya. Sa tono na hindi na puno ng takot, kundi ng pagnanais na maintindihan ang dahilan. Umayos ng upo si Aaron at tumingin ng diretso sa kanya. Dahil alam kong sa mundong ito, maraming bagay ang pwedeng magwasak sa'yo. Hindi lang mga tulad ko, kundi pati ang mga taong masama ang hangarin. Sa akin, ligtas ka. Saglit na natigilan si Joyce sa sinabi nito. Alam niyang may halong totoo ang mga salita ni Aaron. Sa dami ng panganib sa paligid, may kakaibang ginhawa siyang nararamdaman sa presensya nito. Kahit na hindi niya lubos na maipaliwanan, ngunit kasabay ng ginhawa, naroon pa rin ang takot na baka ang lahat ng ito ay pansamantalang pagpapakita ng kabutihan. Hindi niya maiwasang itanong, paano kung mali ang pagkakaintindi ko sa'yo? Paano kung sa huli, iba ang layunin mo? Sa halip na magalit, ngumiti lang si Aaron, isang ngiting may halong lingkot at pagunawa. Kung dumating ang araw na iyon, bibigyan kita ng kapangyarihang gumalis. Ngunit sa ngayon, hayaan mong ipakita ko sa'yo na wala akong balak saktan ka. Mula sa gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang kasunduan sa pagitan nila. Hindi ito bunikas dan malinaw, ngunit ramdam nilang pareho na may hangganan pa rin ang kanilang koneksyon. Si Joyce ay unti-unting nasasanay na makita si Aaron, at si Aaron naman ay tila mas nagiging mainat sa bawat kilos, na parabang ayaw nitong mawala ang tiwala na unti-unti nang nabubuo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na gumugulo sa isip ni Joyce. Hindi niya alam kung ito ba ay tunay na pagmamahal o kung unti-unti na siyang natatali sa isang mundong hindi na niya mababawi kapag tuluyang sumuko siya sa tukso nito. Habang nakaupo siya sa cubicle at nakatitig sa monitor, naramdaman niya ang bahagyang paglapit ni Aaron. Hindi ito nagsalita, ngunit marahan nitong inilagay ang kamay sa mesa, malapit sa kanya. Hindi na niya tinanggal ang tingin sa screen, ngunit hindi rin niya inalis ang kamay niya. Magkadikit halos ang kanilang mga daliri. At sa katahimikang iyon, ramdam ni Joyce na nagsisimula ng magbago ang lahat. Ang takot na minsang nangingibabaw ay napapalitan na ng isang bagay na mas komplikado. Isang emosyon na maaaring humantong sa pagmamahal o sa kapahamakan. Sa kanyang isip, alam niyang wala nang atrasan ang sitwasyon. Mas lalo siyang nahuhulog sa hiwagang dala ni Aaron, at kahit may bahagyang pangamba pa rin, hindi na niya kayang itanggi na may parte sa kanya na ayaw nang matapos ang kakaibang ugnayang ito. Isang gabi, habang kalalampas lang ng 2:00, dumating si Aaron sa isang paraan na hindi inaasahan ni Joyce. Hindi na ito dumaan sa karaniwang paglitaw mula sa gilid ng kanyang paningin o unti-unting paghahalo sa liwanag ng opisina. Ngayon, lumitaw ito sa mismong harapan niya, nakatayo sa gilid ng kanyang mesa na para bang natagal nang naroon. May kakaibang bigat ang titig nito, mas matindi kaysa sa mga nakaraang gabi. Hindi na ito basta nagmamasid lang. Halata ang isang bagay na parang matagal nitong pinag-isipan. Joyce, malumanay ngunit seryosong bungad ni Aaron. Panahon na para magpasya ka. Napalingon siya mula sa ginagawa, bahagyang kinabahan sa tono ng boses nito. Magpasya tungkol saan? Tanong niya, kahit alam niyang may ideya na siya. Lumapit si Aaron, halos madama na niya ang init mula sa presensya nito. Isang kasunduan, sagot nito. Sumama ka sa akin sa mundo ko, kapalit ng walang hanggang proteksyon at pagmamahal. Hindi ka na kailanman masasaktan ng sinuman, mortal man o nilalang. Sa piling ko, ligtas ka. Ngunit kapag tinanggihan mo,
Hindi ako maaaring manatili rito. Mawawala ako at hindi mo na ako muling makikita. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Joyce. Hindi niya agad masagot. Sa isip niya bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabing puno ng kaba at pagtataka. Ang kagubatan na parang paraiso. Ang paraan ng pagtitig sa kanya ni Aaron na tila siya lamang ang tao sa buong mundo. Ngunit kasabay din ng mga iyon, naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang pangangailangan niyang magpadala ng pera at ang buhay na matagal na niyang pinagsikapang buuin. Kung aalis siya, mawawala lahat ng iyon. Tahimik na nakamasid si Aaron, tila binabasa ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Hindi kita pipilitin, dagdag nito. Pero naiintindihan mo na kung ano ang kapalit ng desisyon mo. Naramdaman ni Joyce ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito parang pagpili lang kung mananatili sa isang trabaho o lilipat ng kumpanya. Ito ay pagpili kung mananatili sa mundo ng tao o tatahak sa isang buhay na hindi na niya mababalikan. Bakit ngayon? Tanong niya. Pilit na hinuhugot ang boses. Bakit kailangan ko nang magdesisyon agad? Humakbang palapit si Aaron. Inilagay ang isang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa kanya. Dahil nararamdaman kong hindi na ako nag-iisa sa pagbabantay sa iyo. May iba nang nakakaamoy ng liwanag mo. Kapag nagtagal pa, baka hindi ko na mapigilan ang iba. Sa mundo ko kaya kitan ilayo sa lahat ng yon. Napatingin si Joyce sa kanyang mga kamay. Pinipigilan ang manginig. Alam niyang totoo ang sinabing ito. Mula nang makilala si Aaron, may mga gabing parang may ibang presensyang dumadaan. Mabilis at hindi nagpapakita. Ngunit sapat para magdulot ng kilabot. Kung aalis siya kasama si Aaron, baka nga maligtas siya. Ngunit paano kung lahat ng pangakong iyon ay magbago kapag naroon na siya? Matagal silang natahimik. Sa labas ng bintana ng opisina, kita ang malalayong ilaw ng lungsod, kumikislap sa ilalim ng makulimlim na langit. Parang sinasabi ng tanawin na ito ang mundo niya, ang mundong alam niya. Ngunit sa harapan niya, nakatayo ang isang nilalang na handang dalhin siya sa isang buhay na hindi niya pa kailanmang naisip na posible. Maaari ba akong mag-isip pa? Mahina niyang tanong. Tumango si Aaron, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Oo, ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan ligtas ang panahon mo rito. Dahan-dahan itong kumatras at bago maglaho ay nag-iwan ng huling salita. Kapag dumating ang oras sa iyon, mararamdaman mo at sana pipiliin mo ako. Naiwan si Joyce na nakatitig sa espasyo kung saan ito nawala. Buong shift, hindi niya magawang ibalik ang konsentrasyon sa trabaho. Sa isip niya, patuloy na umuukit ang alok ni Aaron. Sa isang banda, may pangakong kaligtasan at pagmamahal na wala pa sa sinumang mortal na nakilala niya. Sa kabila, may buhay na matagal na niyang pinaghirapan at mga taong umaasa sa kanya. Alam niyang anumang pa siya ang gawin niya, iyon ang magdidikta ng kapalaran niya habang buhay. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng opisina, napantanto ni Joyce na papalapit na siya sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Isang hakbang na maaaring magdala sa kanya sa paraiso o magtulak sa kanya sa kawalan. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, buong araw na iniwasan ni Joyce ang mag-isip tungkol kay Aaron. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa mga gawain sa bahay at sa mga tawag ng pamilya niya sa probinsya. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan, hindi mawala sa isip niya ang alok nito. Nagsalubong sa loob niya ang takot at pananabik. At alam niyang hindi niya kayang ipagpaliban pa ng matagal ang desisyon. Nang dumating siya sa opisina, hamdam na niya ang kakaibang presensya bago pa man siya umupo sa kanyang cubicle. Sa kalagitnaan ng shift, biglang dumilim ang paligid. Hindi ito pagkawala ng kuryente, kundi parang unti-unting humina ang liwanag. Hanggang sa tanging mesa niya lang ang may malinaw na ilaw. Narinig niya ang mabagal na tunog ng mga yapak na papalapit mula sa dulo ng hallway. Alam niyang si Aaron iyon, ngunit may iba sa pakiramdam ngayon.
mas mabigat, mas seryoso. Pagdating nito sa harapan niya, hindi na ito nagsalita agad. Nakatingin lang ito sa kanya, para bang hinihintay kung handa na siya. "Aaron," mahinang bungad ni Joyce. "Nakapag-isip na ako." Lumapit ito, bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang mga mata. "At ano ang desisyon mo?" tanong nito sa tinig na puno ng pag-asam. Naramdaman ni Joyce ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang lahat ng nangyari, ang mga gabi ng takot, ang mga gabing puno ng tanong, ang kagubatan na parang panaginip, at ang mga titig ni Aaron na puno ng pangako. Ngunit naalala rin niya ang kanyang pamilya, ang kanyang responsibilidad, at ang pangakong binuo niya para sa sarili na hindi siya basta-basta susuko sa anumang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Inikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, at muling tumingin kay Aaron. "Sumasama ako," malinaw niyang sabi. Sa sandaling iyon, napansin niya ang pagbabago sa anyo nito. Parang mas kumislap ang kanyang mga mata, at may bahagyang ngiti na tumakas sa kanyang labi. Marahan nitong inilahad ang kamay, at sa unang pagkakataon, hinawakan ni Joyce iyon ng walang pag-aalinlangan. Mainit ang palad ni Aaron, at sa sandaling magdikit ang kanilang balat, tila may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni Joyce ang malakas na hangin na pumalibot sa buong katawan niya. Ang paligid ay unti-unting nawala sa anyo ng opisina. Napalitan ng isang tila umiikot na liwanag at tunog ng tubig na umaagos. Parang humahakbang siya sa hangin, at ang bawat hakbang ay may kasamang alon ng init at lamig na magkasabay na dumadaloy sa kanyang balat. Hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Pagmulat niya, wala na ang cubicle, ang computer, at ang malamig na ilaw ng opisina. Nakatayo na siya sa gitna ng kagubatang minsan nang ipinakita ni Aaron. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mas buhay. Ang mga punong may kumikislap na dahon ay abot sa langit, at ang lupa ay natatakpan ng damong kumikintab na para bang dinilig ng mga bituin. Sa di kalayuan, nakita niya ang ilog na parang kristal at mga bulaklak na gumagalaw kasabay ng hangin. "Maligayang pagdating sa aking mundo," wika ni Aaron. Hawak pa rin ang kamay niya. "Mula ngayon, hindi ka na kailanman babalik sa dati mong buhay." Napatingin si Joyce sa kanya. Ramdam ang bigat ng sinabi nito, ngunit may kakaibang ginhawa sa kaalamang ligtas siya rito. Bagaman may bahagyang lungkot sa puso niya para sa iniwan niyang mundo, naroon din ang pananabik sa bagong simula na kakaharapin niya kasama si Aaron. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tapos na ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng takot at pangamba. Sa kabila ng hindi niya alam kung anong eksaktong kinabifasan ang naghihintay, alam niyang ginawa niya ang desisyon na siya mismo ang pumili. At sa mundo ng mga engkanto, kasama si Aaron, magsisimula ang isang bagong yugto. Isang buhay na hindi na niya maiisip na iiwan pa. Sa mga unang araw ni Joyce sa mundo ni Aaron, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Lahat ng bagay ay tila mas matingkad ang kulay, mas malinaw ang hugis, at mas mabango ang hangin kaysa sa kahit anong lugar na naranasan niya sa mundo ng tao. Ang bawat umaga ay hindi binubuo ng sikat ng araw, kundi ng liwanag na nagmumula sa mismong kalangitan, na parang sinasabayan ng awit ng hangin at mga ibong hindi niya kilala ang anyo. Ang gabi naman ay hindi dumidilim na tuluyan, bagkus nagiging kulay asul at pilak na para bang binabalot ng sinag ng buwan kahit wala ito. Tinupad ni Aaron ang pangako nitong ipaparamdam sa kanya na ligtas siya. Wala na ang bigat ng takot na matagal niyang pasan sa opisina. Sa halip, bawat hakbang niya ay magaan, bawat paghinga ay malaya. Hindi rin siya pinipilit ni Aaron sa anumang bagay. Pinapili siya kung saan siya gustong mamasyal at tinuturuan siyang kilalanin ang mga halaman, ilog at hayop na tanging sa mundong iyon lamang makikita. Natutunan niyang may kakayahan siyang makipag-usap sa ilang nilalang dito
sa pamamagitan lang ng isip, isang bagay na hindi niya akalain posible. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Aaron sa gilid ng isang palon na tila gawa sa kumikislap na tubig, nagsalita ito, "Simula ngayon, maaari mong isiping tahanan mo na rin to. Ngunit kung nanaisin mo, maaari kitang dalhin paminsan-minsan sa mundo mo upang masilip mo ang pamilya mo. Hindi ka nila makikita o mararamdaman, ngunit makikita mo sila." Napatingin si Joyce sa kanya, baka sa mukha ang gulat at tuwa. Hindi niya akalaing posible iyon. "Gusto ko," sagot niya agad. "Kahit minsan lang, gusto ko silang makita at masigurong ayos sila." Tumango si Aaron, tila naunawaan ang lungkot na minsan pa rin sumisiksik sa puso niya. Ilang araw matapos iyon, tinupad ni Aaron ang sinabi niya. Sa isang iglap, nasa labas na sila ng bahay ng kanyang pamilya sa probinsya. Gabi iyon, at mula sa labas ay tanaw niya ang kanyang mga magulang na masayang nag-uusap habang nag-aayos ng hapunan. Kita rin niya ang mga kapatid niyang nagbibiruan sa sala. Hindi nila alam na naroon siya, ngunit para kay Joyce, sapat na ang makita silang ligtas at masaya. Doon niya napagtanto na kahit iniwan niya ang dating buhay, hindi siya lubusang naputol sa mga mahal niya. Pagbalik nila sa mundo ng mga engkanto, mas naging magaan ang loob ni Joyce. Hindi na siya nababalot ng pangungulila. Unti-unti na niyang tinanggap na iyon na ang kanyang bagong buhay. Nagkaroon siya ng mga kaibigan mula sa lahi ni Aaron, mga nilalang na may iba't ibang anyo at kakayahan, ngunit lahat ay magalang at mabuti sa kanya. Natutunan niyang gamitin ang ilang kakayahan na hindi niya alam na posible, tulad ng pagpapagaling sa maliliit na sugat at pagbibigay buhay sa mga nalalantang halaman sa pamamagitan lamang ng paghawak. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumalim ang ugnayan nila ni Aaron. Hindi na ito basta isang misteryosong presensya na sumusunod sa kanya. Naging kasama na niya ito sa bawat araw, kausap sa bawat sandaling, gusto niyang magbahagi ng nararamdaman at katuwang sa pagdiskubre ng mga bagay sa bagong mundong kanyang ginagalawan. May mga pagkakataon na nagbabalik sa isip ni Joyce ang mga unang gabi nila sa opisina. Ang kaba, ang pangamba at ang hindi niya alam kung pagtitiwalaan ba niya si Aaron. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, napapangiti na lang siya. Dahil ngayon, malinaw na sa kanya na ang lahat ng iyon ay daan patungo sa kung nasaan siya ngayon. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa tabi ng isang lawa na kumikislap sa ilalim ng liwanag mula sa kalangitan, huminto si Aaron at tumingin sa kanya. "Joyce," mahinang sabi nito, "noong una kitang makita, alam kong gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw mismo ang pipili na manatili. Salamat sa pagtitiwala." Numiti si Joyce at hinawakan ang kamay nito. "Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, yun ay ang minsang kailangang iwan ang komportableng lugar para maranasan ang buhay na nakalaan para sa atin. At dito sa piling mo, alam kong ito ang lugar ko." Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang naging tahanan para kay Joyce ang mundo ng mga engkanto. Natutunan niyang mahalin hindi lamang si Aaron, kundi ang buong bagong mundong ito na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Hindi na siya binabagabag ng takot na minsang umalipin sa kanya. Sa halip, bawat araw ay puno ng kasiyahan at pagkamangha sa mga bagay na dati ay hindi niya alam na posible. At sa kaloob-looban niya, alam niyang kahit gaano pa kaiba ang kanyang naging kapalaran, masaya siyang pinili niya ito dahil sa huli, nahanap niya hindi lamang ang kaligtasan, kundi ang tahanan at pagmamahal na walang hanggan.